Pero alam niyo ba, ang mga nagtatapat sa Diyos ang higit nakakaranas ng mga pagtutuwid ng Diyos. Ang mga nagtatapat sa Diyos ang higit nakakaranas ng mga pagtutuwid ng Diyos. Kung sino pa yung tapat sa Diyos, siya pa yung nakakaranas ng mga masasakit na pagtutuwid ng Diyos. Patunay, babasahin natin dito sa John chapter 15. Ang ating theme today is Faithful God to a Faithful Child. Basahin natin yung John 15, 1-5. I am the true vine. May sabi niyan si Jesus. I am the true vine and my Father is the vine dresser. Siya yung tagapag-alaga, vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, He takes away, and every branch that bears fruit, He prunes, so that it may bear more fruit. You are already clean because of the word which I have spoken to you. Abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the vine. So neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him, he bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. Sa John 15 kasi ay nakalagay dito yung dahilan bakit ang Diyos na tapat ay pinili ka. Sa dami ng pwedeng piliin ng Diyos, bakit ikaw pa? Sa inyong barangay, bakit ikaw pa? No? Sa dami ng tao sa kulungan, bakit sila pa? Bakit na lang yung iba ay sabihin natin sila na lang, ba't huwag na ako? Pero hindi ko talaga pinili ni Lord eh. At sabi dito ng Bible, kung mababasin ninyo, yung Diyos natin na tapat na yan, hindi yan nagkamali nung ikaw ay kanyang pinili. Ito yung tinatawag natin yung number 1, yung the choosing, yung pagkakapili sa iyo ng Panginoon. Iba ang standard ng Diyos sa standard ng tao. Dahil dito sa choosing na to, pansinin ninyo ha, you did not choose me. Hindi talaga. At kailanman hindi natin pinagpasyahang piliin ng Diyos. You did not choose me, but I chose you and appointed you. Pinili kita. Anong dahilan? So that you might go and bear fruit. So that you might go and bear fruit. Anong klaseng fruit? Sabi nga ito, fruit that will last. And so that whatever you ask in my name, the Father will give you. Kaya kita pinili, sabi niya, upang ikaw ay humayo at ikaw ay kapakinabangan ng kaharian ng langit at ikaw ay mangunga so that you will bear fruit. Fruit that will last. Kaya may discipleship, sabi ko nga, inaalagaan natin sila para sila ay magtagal, hindi mawala. So whatever you ask in my name, the Father will give you. Ngayon, pagdating sa 17, listen, this is my command, love each other. Tandaan niyo, yung pagkakapili sa atin ng Panginoon ay ang kanyang layunin, hindi lamang para tayo ay humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Pinili din tayo ng Diyos para magmahal. Ayan o, this is my command, love each other. You cannot do the evangelism command ni Lord na humayo kapag wala ang pag-ibig na ito. At sinasabi ni Lord, love each other. This is my command. Hindi niya sinabi na, love only those who are lovable. Mahalin nyo, hindi lamang yung mga kaibig-ibig. Kundi ang sinabi niya dito, maging yung hindi kaibig-ibig. Kaya ang third niya dan ay, love each other. Whoever they are, you have to love each other. Ngayon, gusto ko pansinin nyo dalawang bagay dito sa number 1. The choosing, yung magkakapili sa iyo. Pinili ka ng Diyos para maging konektado sa Diyos at pinili ka ng Diyos para ituwid ng Diyos. You were appointed by God to be connected with God and to be corrected by God. Yan, tingnan natin yung another slide. Dito makikita ninyo sa John 15:2. Ayan o, He cuts off. Sa iba, He takes away. He cuts off every branch in me that bears no fruit. While every branch that does bear fruit, He prunes so that it will be even more fruitful. Ngayon, dalawang bagay ang gusto kong makita nyo rito, yung word na connection at correction. Pinili ka ng Diyos, hindi lang para maging konektado sa Diyos. Pinili ka ng Diyos para ituwid ng Diyos. Ngayon, ganito. Ang sabi ng Bible, yung He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, He prunes. Ang pruning ay galing sa salitang Griego na kathairo.
Ang katayro, o spelling, K-A, okay, nagsusulat ha, ganito yung sabihin ng katayro, K-A-T-H-I-R-O. Pag binigkas mo yan sa dictionary, pronunciation yan, yung O yan, long O, kasi meron nakaganon. Yung O niya, kaya long O, kasi pag binasa mo siya, katayro. Ibig sabihin ng katayro, linisin. Yun yung tinatawag na pruning. Ito yung masakit na dinadanas ng Christians. Faithful naman ako sa pag-attend, faithful naman ako sa pagpe-pledge, sa pagtatay, sa pag-offering. Bakit, Lord, ang dami kong pagsubok na hindi mo alam, yun ay bahagi ng tinatawag ni Lord na pruning. Bakit ka ngayon itinutuwid? Sapagkat ikaw ay konektado sa Diyos. Kaya mapapansin mo, dumadami ang mga pagsubok na dinadanas natin, hindi dahil sa nais ng Diyos na parusahan ka o mahirapan ka. Binayagan ito ng Panginoon upang ituwid ang buhay mo, upang lalo pa, tinan nyo so that it will be even more fruitful. Kung mga may disciple ka na, may bunga ka na, para lalo ka pang mamunga, itutuwid kita. Nakita nyo? Para lalo ka pang mamunga, itutuwid kita. Kung minsan, we hate correction. Nobody wants correction. Especially kapag ang correction na inabot natin ay galing sa isang leader na kung minsan ay hindi nakapamili ng pagkakataon na ikaw ay kinorek. Sabi nga nila, if you want to praise, praise in public. If you want correct, correct in private. Pero kung minsan may mga correction talaga na hindi mo pwede silang diktahan paano ka i-correct. Ang kaya mo lang i-control is how would you respond to other people. Gusto ko lang sabihin dito, sa unahan na ito, dahil ikaw ay tapat na anak ng Diyos, you will experience this too. Na bahagi ng pagkakapili sa iyo. Huwag mo lang isipin yung konektado ka lang. Hindi pwede konektado ka. Pag konektado ka lang kay Lord, ang mangyayari sa iyo dyan, magiging religious ka lang. Kailangan may correction. Dito sa correction, dito nag-uumpisa ang paglago. Kaya nga sabi ko nga noong nakaraan, di ba? Pag tinignan yung puno ng siniguelas, puno ng kamyas, tinatanggal lahat ng mga dahon-dahon yan hanggang sa kaduluhan-duluhan na sanga. Iiyak yun, lalabas sa mga dagta. Pero pagka naman namunga yung kamyas, sa puno pa lang, hindi pa umaangat, hitik na hitik. Si Lord pag nag-correct, lagi may dahilan. Kaya you have to ask yourself, kailangan mo tanongin sarili mo, Lord, is my correction part of your pruning? Or is your correction part of my disobedience? May mga pagtutuwid ang Diyos na ang layunin ay para ka mamunga. Pero may mga pagtutuwid ang Diyos dahil ikaw ay sumusuway. So ulitin ko ulit, remember na ang Diyos natin na tapat, ipararanas to lagi sa iyo. Sino sa inyo rito nakaranas na ng correction kayo? Di ba? So, sample natin, halimbawa yung kinento ni Brother John. Kailangan pa niya pumasok sa loob ng kulungan para makilala si Kristo. Samantalang, pwede naman niya makilala si Lord the way na nakilala mo si Lord. Maybe sa campus, di ba nakilala ninyo si Lord sa isang Bible study, sa work, o kaya naabutan ka ng trucks. Kasi alam ni Lord, ito lang yung best na paraan. Kailangan ko ikulong si John. Kasi hindi ito nakikinig eh. Kaya nung kinulong siya, doon natuto siya makinig. Corner na siya eh. Si Lord maraming mga paraan. Paano kanya aarestuhin at makilala siya. Dito, yung pagkakapili sa kanya, sa atin ng Panginoon, pag ini-atras mo yan, the choosing, kung minsan, nakakalimutan mo yan during correction. Kapag kinukorek ka na ng Panginoon, nakakalimutan mo na bakit ka pinili ng Diyos. Kasi nasasaktan ka eh. Mas dominant yung ating feelings, mas dominant kumisan dyan yung mga naririnig mo at saka mga nararanasan mo. Akala ko ba, Lord, pinili mo ko, bakit wala akong pera? Lord, bakit, akala ko ba pinili mo ko, bakit wala man lang akong pamasahe? Alam niyo, meron isang evangelist, punta siya ng Spain. Pagdating niya doon, nag-preach siya sa isang crusade. Sa isang crusade. Nung siya'y pauwi na, sabi niya, babalik niya na siya doon sa kanyang hotel na pupuntahan. Kaharap niya na yung bus. Kaharap niya na yung bus, mga dalawang hakbang na lang. Hindi talaga siya inantay kahit ng senyas siya ng senyas. Dalawang hakbang na lang, ganyan na lang. Oh. Hindi talaga siya pinakinggan at dumiretso yung bus. Alam niyo, last trip na yung bus na yun. Naupo siya sa gutter, sa may waiting shed. Sabi niya, Lord, pinapunta mo ba ako dito para maging katawa-tawa? Nag-preach ako dun eh. Lord, doon sa crusade, ang daming tumanggap, Lord eh.
Ba't ngayon dito kahit man lang pamasahe, wala ako. Papunta sa hotel, wala man lang ako nasakyan, kahanap ko na yung busload, oh. Hanggang sa nakaupo siya sa isang sulok at may isang dumaang kotse at sabi sa kanya, saan po kayo pupunta? Kinuwento niya, galing siya sa crusade at yung tao na yun ay galing pala sa crusade at napakinggan siya nung siya ay nag-preach. So nakasakay po siya. Nung siya bumabiyahe na, hindi kalayuan, narinig nila yung ugong ng ambulansya. At maraming mga tao nakita siya. Yung palang bus na hindi siya pinansin ay nahulog sa tulay at maraming patay. Sabi niya, Lord, marami pong salamat at hindi ako nakasakay sa bus na yan. Kung minsan lang yung mga paraan ni Lord, hindi mo maintindihan. Kaya during sa mga panahon na ikaw ay may mga tanong sa Panginoon, the best thing you can do is to kneel down before the Lord. Lord, hindi ko po ito naiintindihan, pero alam ko, Lord, pinili mo ako. Ano man layo niyo sa akin, Lord, alam ko mo, pinili mo ako. Ito yung ayaw natin. Ngayon, habang tayo ay gumaganap, itong connection, konektado ka sa Diyos, kaya hindi ko papabayaan ng Diyos, pero tandaan mo, kahit tapat ka sa Diyos, iko-correct ka pa rin ng Diyos. Ito yung ayaw natin. Ang gusto natin, dahil tapat tayo sa Diyos, hayaan na tayo ng Diyos. Hindi ka pwedeng hayaan ng Diyos. Kailangan ka ituwid ng Diyos upang, tingnan nyo ha, bakit kanya ipuprune? So that it will be even more fruitful. Pinakikinabangan ka na ng kaharian ng Diyos, pero kaya may mga correction, may mga pruning upang lalong mamunga. Ibig sabihin to improve us, lalo ba tayo maging kagamit-gamit sa Panginoon? Saan ba ang direksyon na pagkakapili mo? Okay, ba't ako pinili ni Lord? Saan ang direksyon ko? Saan ako papunta? Alam nyo sa aeroplano, may mga piloto. Diba? Sa mga barko, meron din mga pilot. Sila yung nagmamaniobra, may mga kapitan. Sila ay mananagot kapag napahamak itong barko. Kaya kung napanood nyo yung Titanic, diba yung captain talagang kahit may pagkakataon siyang lumigtas, hindi. Siya ay kasamang namatay. Kasi hindi po pwedeng buhay ka na ikaw ang kapitan ng barko tapos mga pasahero mo patay. Malaking question mark yun. Ngayon, dito, puntahan natin na ano ba yung pupuntahan ko? Bakit ako pinili ng Diyos? Anong direction ito? Ito yung charting the course na tinatawag. Ito yung number 2, yung charting. Saan ako pupunta? Ba't ako pinili? Ito yung charting. Where am I going? Saan ako pupunta? Kung baga sa barko, saan ito pupunta? How about your life? Where do you think you will be going? Saan ka papunta talaga? Pinili ka niya. Saan ka papunta? Anong layunin? Bakit ka niya pinili? Bakit ka na born again? Ano yung relevance nito in your Christian life? Hindi ka ba nagtataka, okay, pinili mo ako, Lord, salamat po. Naligtas ako, salamat po. On what purpose? Ito yung chart. Pag sinabing charting the course, alamin saan ito pupunta. Hindi niyo napansin kapag ang isang nagpapa-medical ay maraming mga kinuha sa kanyang laboratory, etc., etc. Para malaman ng doktor kung ano yung diagnosis mo. Ngayon, pag nalaman yan, babantayan nyo yung medical records kung saan papunta ito. Baka ito ay palala, baka ito kaya pa natin itong ayusin. Ito yung sasabi nating charting. Where are you going? Why God chose you? Ito, you did not choose me, but I chose you and appointed you. Ito na. Huwag mo itong kalilimutan itong so that, yan ang chart na course. Bakit ako pinili? So that, yan ang dahilan ng Lord. Ano yung so that? So that you might go and bear fruit. Kumusta ka? Nagagawa ba natin yung so that you might go and bear fruit? Yan ang ating dapat pinupunta. Tanungin kita, ang tagal mo nang naglalakbay mula nang pinili ka ng Panginoon. Kumusta ito? Naintindihan mo itong so that? Bakit ka pinili ni Lord? Ano ang dahilan ba't ka pinili ni Lord? Iyan ang dahilan, so that you might go and bear fruit. Tanong, ginagawa ba natin ito? Tayo ba ay nakakapamunga? Ang tagal mo nang naglalakbay, ang tagal mo nang nagpapatuto, ang tagal mo nang nararanasan na ang Diyos natin ay mabuti at ikaw ay kanyang pinili. Pero alam mo ba yung layunin ba't kanya pinili? Ang layunin niya yung pag-isama mo yung kapitbahay mo na mag-church. Makilala niya si Lord. Kailangan isama mo si sister, si brother sa Panginoon. Ang tagal mo ng Christian, ilan na naakay mo kay Lord?
Babaguhin natin. Ang tagal mo ng Christian, ilan na ang naitaboy mo kay Lord? Yung iba hindi nakakay, naitaboy. Ang tagal-tagal mo ng Kristiyano, imbis na ikaw ay mag-aya, papasok sa church, nag-aaya ka, papalayo sa church. So that you might go and bear fruit. Yan ang direction. Yan ang very purpose why God chose us. At hindi ito naiintindihan ng marami. Kaya nga habang ikaw ay gumaganap sa nais ng Panginoon, yung iyong magiging bunga, you might go and bear fruit. Fruit that will last. Ngayon, pag namumunga ka na, ito na, pag namumunga ka na, pinakikinabangan ka na ng kaharian ng Diyos. Sabi nga, and so that whatever you ask in my name, the Father will give you. Yun ang formula ni Lord. Kaya kung ikaw ay youth, gusto mong matupad ang pangarap mo, wag jowa agad. Jesus muna. Okay, katatanggap mo lang kay Lord, gusto mo jowa agad ang pag-usapan, Jesus muna. Katatanggap mo nga kay Lord, gusto mong pag-usapan agad natin, puro si Kristi. Si Kristo muna. Ayan o. So that you might go and bear fruit, fruit that will last. Alagaan mo yan. Yung papayagan ng Diyos sa'yo na makilala nila ang Panginoon. Ngayon, pag ito binigay na ni Lord, tingnan nyo ha, hey, youth, listen. If you have your dreams, do you want to be a doctor or lawyer or anything, sabi niya, unahin mo muna si Lord dito. Gawin mo muna lahat yan, no? Whatever you ask, hindi namimili si Lord ng i-request mo. The issue is not with the Lord who will respond. The issue is with you who will ask. Ayan, no? So that whatever you ask, o whatever, kahit ano, pagpanahon na, kahit jowa pa yan, ibibigay niya yan. So that whatever you ask in my name, tingnan nyo, when you ask, whatever you ask in my name, the Father will give you. Bakit? Hey, bakit ibibigay? Because yung charting the course, sinunod mo yung programa ng Diyos, so that I will go and bear fruit. Kailangan humayo ako, ipangaral mabuting balita, at mamunga ako at alagaan yung aking mga bunga. Pag nangyari na yon, whatever you ask in my name, the Father will give you. Hindi ka pa nga humahayo, jowa agad gusto mo. Wala ka pa nga naaakay kay Lord, jowa agad gusto mo. Ano ba? Tigilan. Ayan o, lumago ka muna, magpakalago-lago ka muna sa Panginoon, magpakalalim-lalim ka muna sa Panginoon. Mamunga ka muna kay Lord. Wala ka pa kang bunga meron sa'yo, puro bungang araw. Wala ka kang kabunga-bunga Ay, yung iba, hindi lang. Mabunga nga lang yung iba pero walang bunga yan Kaya tinan niyo where are you going? So that you might go and bear fruit. In other words, nung nakilala mo si Lord, God is expecting you to grow. God is waiting for you to grow. God is expecting you to grow. Ayan so that you might go and bear fruit. Alam ni Lord, kaya mong mamunga kung gugustuhin mo lang. Kung pipiliin mo lang, kaya mong mamunga. Kung pipiliin lang natin, kaya natin mamunga. So that we will go and bear fruit that will last. So dito, whatever you ask in my name, in other words, there is a reward. Pag tama yung chart mo, papunta ka kay Lord, sumusunod sa programa niya, there is a reward. I know, whatever you ask. Alam niyo ba whatever you ask? Ang problema, wala ka pa nga nagagawa yung going, yan yung fruit bearing, wala pa nga. Hingi ka na ng hingi, at ang hiningi mo wala sa panahon. Jowa. Wala sa panahon. Sunod muna tayo sa ating mga leader na nagsasabi sa atin, mag-share tayo, mag-evangelize tayo, mag-disciple tayo. Sunod muna tayo sa mga leader. In due time, pag panahon mo na, ibibigay yan ni Lord. Ang point lang na number 2, where are you going? Tandaan nyo, tinawag ka ni Jesus para ma-born again, mapunta sa church, hindi para manligaw na manligaw. Nasa church ka. Kung sino-sino sinachat mo, magkatabi lang kayong ganyan. Nasa kabilang grupo lang siya, sinachat mo pa? Tigilan nga. Nakilala mo si Lord para magpagamit ka
I-share mo ang pag-ibig ng Panginoon sa ibang tao. Yung charting na yan, where am I going? Ang plano ni Lord, God wants to see you growing. Ayan o. Gusto ni Lord, ikaw ay humayo at mamunga. Yan ang chart mo. Question, where are your fruits? Nasaan ang mga bunga mo? Ito, nasa likod ang mga bungang araw. God is a faithful God. Ayaw niya ng buhay na walang direksyon. Kaya kanya pinayagan na makilala mo siya. Paano? Pinili ka niya. Pinili ka niya for a great blessing at the end of your life. Pinili ka niya for a greater blessing ahead. God is expecting you to grow. Alam niya kaya mong lumago kung pipiliin mo lang. Alam niya kaya mong mag-disciple kung pipiliin mo lang. Alam niya kaya mong mag-evangelize kung pipiliin mo lang. At pag nagawa mo na to, kaya niya i-provide ang lahat ng pangangailangan mo pagdating ng tamang kapanahunan. Ngayon, hingi ka ng hingi. Wala ka namang ginawa kundi attend ka lang na attend. Hindi pwede yung kailangan mo humayo. Lahat tayo kailangan humayo. Lahat tayo kailangan mag-share ng Word of God. Hindi po pwedeng mga youth lang o kaya mga kananayan o katatayan lang. Lahat tayo. Kaya kung gusto mo maranasan yung pangako ng Diyos na whatever you ask in my name, gawin mo to, yung so that, kaya ka pinili so that. Busy ako, hindi ako pwede, hindi, sige. Mananatili kang ganyan habang buhay. Hanggang sa mapapansin mo, magkukumpara ka na. Bakit yung classmate ko dati, parang ang gala na ng buhay niya ngayon, ako ganito pa rin. Kung yun unbeliever, wala kang paghahanapan doon kasi ang kayamanan naman sa lupa ay hindi naman basihan ng isang tunay na mayaman. Ang gusto ko lang ipakita dito, please, where are you going? What do you think is God's reason why God chose you? Ba't kanya pinili? Hindi para maupo dyan. Hindi ka pinili ng Diyos para magtrabaho lang kung saan-saan. Saan ka mandali ng Diyos ang plano niya upang ikaw ay humayo at ipangaral ang mabuting balita. Kaya huwag kang masasatisfy yung may trabaho ka, nakasweldo ka, kumain, natulog, tapos na, atin uli ako sa church, uulitin ko uli, ginawa ko last Sunday, atin uli ako, tapos sa trabaho uli, kakain, matutulog, ulitin uli. Hindi ganun. Ang gusto ni Lord, humayo ka, pakinabangan ka ng kalangitan. Nais ng Diyos magamit ka sa kanyang ubasan. Hindi ang gusto natin, i-enjoy ang blessing ni Lord, pagkatapos tulog na, balik uli, sweldo uli. Hindi ganun. Ang charting is knowing and doing God's will for you, why God chose you. Ito ang plano ni Lord. Ngayon, pag nakita ni Lord na nagtatapat yung child of God, whatever you ask in my name, I will give you. Why do you think? Kahit alam natin na dapat ha, na tayo bilang mga anak ng Diyos ay, bukod sa alam mong pinili ka, yung the choosing, na alam mong ang plano ng Diyos ay para ikaw ay humayo, ba't ayaw natin gawin? We gave more time and prioritize other things, especially the worldly things, instead of doing God's kingdom concerns. Bakit hindi? Kasi meron tayong mga hinahabol sa mundo. Ito yung pangatlo, the chasing. Ito ang hinahabol natin sa mundo. Ito yung worldly riches. Yan yung chasing, yan yung hinahabol natin. Ano uli number 1 natin? The choosing. Number 2, the charting. And number 3, the chasing. Ito yung the chasing. Paghahabol. Tandaan nyo ha, ang Kristiyanong matino, kinamumuhian ng mundo. Kasi hindi siya papayag na ang principles ng kingdom of God ay makompromise sa worldly affairs. Hindi papayag. Kaya dito sabi ni Lord, because you have these principles of the kingdom, the world will hate you for sure. The world hates you. If the world hates you, keep in mind that it hated me first. Kaya pagka kayo magkasundo kayo ng mundo, baka hindi kayo magkaaway, baka ang nangyayari dyan ay kasundo mo yung mundo, pero magkagalit kayo ni Lord. Sabi ng verse 19, if you belong to the world, it would love you as its own. Mamahalin ka niyan. As it is, you do not belong to the world, but I have chosen you. Ito yung choosing kanina. Bakit ka pinili? But I have chosen you out of the world. That is why the world hates you. Why? They contradict the principles. Ang worldly affairs is more on temporal and material. Pansamantala lamang at bagay na material. Pero pag kay Lord ay eternal.
ito ay eternal. Ngayon, pansinin mo. Pansinin nyo ha, bakit meron ditong grapes na kakapiraso? Ganyan ang buhay na isang Christian na kakapraso na lang ang kanyang priority sa buhay, pero ang mundo niya pinuno na ng worldly affairs. Nakakalungkot yan. Bakit? Wala ka ng halos paraan. Dapat yan mabago, magbaliktad. Dapat itong ubas na ito, itong pinakamalaki. May matira man yan, baka itong rilo lang. Pero ano nangyayari? We are consumed by the system of the world. Consumed na tayo na consumed. Could you imagine? Sabi nga ni Lord, yan yung hinahabol natin. Alam niyo si Paul? Si Pablo, nakulong yun ha. Nakulong si Pablo. Ang sabi niya, hindi bali na sa akin. Sino ba si Pablo? Pag-usapan natin. Pag-usapan natin ang kanyang educational attainment. Si Pablo ay isang taong matalino. Pagdating sa Bible, hindi matatawaran ang kanyang kalaman. He had a great professor in the name of Gamaliel. Sino si Gamaliel? Isa siyang magaling na tagapagturo na kautusan. Matalino. Mahusay si Pablo. Pero lahat ng meron siya, lahat ng pag-aari niya, itinuring niyang basura. Makamtam niya lamang si Kristo. Alam niyo, may kinuha akong verse, sinadya kong isalin sa Tagalog para mas paintindihan natin. Puntahan natin. Filipos 3:7 hanggang 9. Philippians 3:7-9. Ito nakasulat ha. Ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinahahalagahan ko noon, ito yan. Lahat ng to, mga bagay na pinapahalagahan ko noon, lahat yan, ay itinuring kong walang kabuluhan ngayon na nakilala niya si Lord. Oo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ngayon dito, itong part na to, itong naka-gold. Yan sinasabi kong lahat at lubos. Basahin natin ha. Ang lahat ng bagay na ipinalagay kong walang kabuluhan at itinuring kong basura, makamtaman ko lamang si Kristo at lubos na makipag-isa sa Kanya. Could you imagine, ang lahat ng bagay ay pinalagay niya ng walang kabuluhan at itinuring niyang basura? Itong hinahabol ng maraming Christians, mga basura tawag dyan ni Paul. Diyan tayo nagpapakamatay. Ito ang dahilan ba't sumasama ang loob natin pag kayo sinisita na huwag kayong masyadong tumodo dyan. Magbigay kayo ng panahon para sa Kingdom of God. Marami nagagalit dyan na Christians. Si Pastor, walang pakialam. We are reminding you na you were not called for this world. You are heaven citizens. Kayo ay mga mamamayan ng langit. Hindi kayo dapat mag-concentrate dito. Salamat kung meron yan, pero huwag niyo ipagpapalit ang mga prinsipyo ng kalangitan. We exchange. Pinagpapalit natin ang mga prinsipyo ng kalangitan. Makakamtan mo lamang ito. Ano sabi ni Paul? Lahat yan basura. Pero yung basurang yan, dyan tayo nagpapakamatay. Uubusin mo ang lakas mo dyan. Lahat ng overtime na dyan. Pagdating kay Lord, inaantok. Walang oras sa Wednesday Word. Tumatakbo ba yan? Mapasok sa opisina. Pero pagdating sa church, late. Tumatakbo ba yan? Mangangatwiran yan. Mangangatwiran yan. Yang mga yan, dyan tayo nagpapakamatay. Na ang sabi ni Paul, lahat yan ay basura. Kapag ikinumpara mo sa ating Panginoon sa Kristo. Bakit kaya tayo pinili ng Diyos? Hindi para dyan. Alam niyo ba? Ang sabi ng Bible, pagdating mo sa kalangitan, ikaw ay lalakad sa streets of gold. Yung kalsadang dinadaanan mo ay kalsadang ginto. Kaya ito, sabi ni Paul, lahat to. Ito dahilan ng pagpapakamatay natin. Halos magkasakit tayo't lahat. Kahit nilalagnat, papasok alang-alang dyan. Lahat gagawin mo alang-alang dyan. Lahat yun, basura. Ang sabi ni Paul. Pero tanong sa atin ito. Tinan nyo, lahat ng bagay. Tapos to, lubos. Lahat ng bagay, pinalagay kong walang kabuluhan at itinuring kong basura. Sakit mo na. There were just a garbage. Magpapakamatay tayong lahat dyan. Sa pagkita ng pera, lahat yan. Pero pagdating sa gawain ng Diyos, wala ka. Dito ka. At sabi ni Paul,
Lahat yan basura. Pinagpalit mo na si Lord, pinagpalit mo na yung gawain ng Diyos, oh. Alang-alang dyan. Hindi pa rin tayo tuminutino. Gusto pa ba natin na matitinding correction kay Lord? Kailan pa ba tayo titino? Pag lahat ng bagay wala na, pag may sakit ka na, pag ang correction ni Lord halos hindi mo na kayanin, pag wala ka ng trabaho, wala ka ng negosyo, wala na lahat, pag nahihirapan ka na huminga, doon ka na uli magsisisi, doon mo na uli sasabihin kay Lord, I'm sorry po, Lord. Kailan mo gagawin yan? Paul said, lahat yan tinuri kong basura. Makamtan ko lamang yan, oh. Makamtan ko lamang si Kristo. Tayo hindi ganun tayo. Magpapakamatay tayo dyan sa worldly affairs. Hindi ka taga-mundo. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka taga-mundo. Sabihin mo, Englishin mo, sabihin mo, you're heaven's citizen. Ikaw ay mamamayan ng langit. Hindi ka taga-mundo. Pero grabe, hindi mo napansin, ang daming biblical principles na kinokontra natin, alang-alang dito sa mga bagay na ito. Ang daming mga prinsipyo ng Biblia, pinangangatwiranan mo, alang-alang sa mga bagay na ito. Pero pag wala na itong lahat ng ito, kanino ka lalapit? Dun sa Diyos na tinatanggihan mo yung kanyang gawain. Wala ka sa gawain dahil dyan. Sabi niya, kung tayo man ay hindi tapat, sabi nga natin, child of God, faithful child of God. Pero kung sakali man hindi ka tapat, sabi ni Paul, kung tayo man ay hindi tapat, siya'y nananatiling tapat pa rin, sapagkat hindi niya maaaring itakwil ang kanyang sarili. He cannot disown himself. Alam niyo, napakaganda ng verse na yan. Yan ay paborito ng mga hindi nagtatapat sa Diyos. Gamit-gamit nila yung verse na yan, na kung tayo ba hindi tapat, si Lord naman nananatiling tapat. Oo nga, pero magbago ka. Bibig kasi pa, hindi mo sabi ng Bible, kung di ka man tapat, patatawarin ka, Lord, si Lord, hindi babago, nananatiling tapat. Oo nga, pero magbago ka. Sabi mo sa katabi mo, magbago ka. May paggamit-gamit ka pa naman, paulit-ulit ka na lang ganyan eh. Magbago ka. Si Lord naman, faithful naman si Lord, kahit di tayo faithful, amen, sabi ng Bible yun. Pero laging ganon, magbago ka. Sabi mo sa katabi mo, magbago ka. Ang Diyos natin nananatiling tapat. Hindi siya nagbabago. Hindi siya nagbabago. Kahit ano pa ang nagawa mong pagkukulang sa Diyos, hindi siya nagbabago. Sana lang maintindihan natin bakit ka pinili ng Diyos. The choosing. Dahil pinili ka ng Diyos, expect two things, connection and correction. Dahil konektado ka sa Diyos, i-correct ka ng Diyos. Ngayon, yung pagkakapili na yan, saan ka pupunta? Where are you going? Yung charting. Sana masunod mo yung programa ng Diyos. Gusto na Lord, pakinabangan ka sa kanyang kariyan, gusto kanyang humayo, mamunga, manatili ang iyong bunga. Ngayon, may reward. Pag ginawa mo na ito, ano man ang hiling mo sa pangalan ko, ibigay ko sa'yo. Para kasi hindi tayo naniniwala dun eh. Kaya, kahit alam mong ayaw ng Bible ng ganitong bagay, ginagawa pa rin natin, kinukontra natin siya. At pangatlo, yung the chasing. Lahat na itong hinahamul-hamul natin, lahat ng hinahamul-hamul natin, mga basura ang tawag ni Paul. Pero ang dami na nating iniwan na gawain ng Panginoon alang-alang dito. Ang daming ministry ng Diyos na binaliwala mo alang-alang dito. Kaya tuloy si Lord. Alam mo kung anong conclusion ni Lord? Ito ang conclusion ni Lord. Balik ka na. Tama na. Tama na pagliliwaliw. Tama na nakapag-contra mo sa akin. Tama na ipaikot-ikot. You're wasting time. Hindi yan ang plano ko sa iyo, anak. Kaya sabi ni Lord, balik ka. Amen?